May report si Marita Muahe. Mariing sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpapatuloy niya ang nasimulang laban kontra droga. Ayon sa Pangulo, ang European Union at ang opinyon nito ang pinakahuli sa iniisip niya. I am a mayor, I was a mayor. I build a city. I am now the president. The least of my worry is the EU. I have to build a nation. Ito ang naging mensahe ng Pangulo sa pagdalo nito sa pagbubukas ng Biennial Convention of Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Pinasalamatan din ng Pangulo ang bansang China na tumulong umano sa ating bansa. Ramdamang galit sa boses ni Pangulong Duterte nang banggitin nito ang mga maliliit na mga bata na nagiging biktima ng mga adik, hinahalay at pinapatay. Who will answer for this? Who will answer for those who died? The 77 children, almost every day you look at the papers, a child 1 year, 2 years, 3 years, raped and killed. Who will now answer for this? EU? The United Nations? The Human Rights Commission? How about the lives of the innocent people killed because of Cebu? Ayon sa Pangulo, may karapatan ng isang bansa na gawin ang nararapat sa tingin nito. Dagdag pa niya, hindi lahat ng tao ay nagiging Pangulo at gagawin niya ang lahat para sa bansa. Not everybody becomes president in his lifetime. I am one of the lucky. I would gladly die for you. I will gladly kill for you. Samantala sa kanyang talumpati, patuloy pa rin isinusulong ng Pangulo ang federalismo at paglaban sa korupsyon. Sinabi rin ito na bukas siya na makipagkasundo sa usapin ng pagbabayad ng tax kasabay ng paalala sa mga miyembro ng FCCCI na magbayad ng tamang buwis. Para sa PTV News, Marita Muahe. Samantala, mahigit 82% ng mga residente ng Metro Manila ang naniniwalang mas ligtas sila ngayon dahil sa pinagbabayong kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ito'y base sa survey ng Pulse Asia na isinagawa 5 buwan matapos ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang giyera kontra droga. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, patunay ito na nakita ng ating mga kababayan na tumahimik ang ating mga lansangan, gayon din ang accomplishment ng pulisya, hindi lamang sa NCR kundi sa buong Philippine National Police. Tiniyak ni Albayalde sa mga taga Metro Manila na ipagpapatuloy ng NCRPO ang pagpapatupad ng tungkuling lansagin ng ilegal na droga. Ang resulta niya ng survey ng Pulse Asia magsisilbing driving force sa pagtupad nila ng kanilang misyon. Muli namang nakapuntos ang kampanya kontra droga ng pamahalaan ng hindi gumamit ng dahas. Ito ay nang maaresto ang 30 hinihinalang tulak ng shabu at drugs o drug users sa operasyon ng Quezon City Police District nitong Miyerkules at Huwebes. Isinagawa ang raid sa mga natukoy na drug dens sa Barangay Bahay Toro sa Project 8, Barangay Payatas at E. Rodriguez. Nakumpiska ng mga otoridad mula sa mga sospek ang mahigit 600,000 pisong halaga ng droga, mga baril at bala. Ayon sa report ng QCPD, naisagawa ang raid ng walang pumuputok na baril at walang dumadanak na dugo. Iniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China na iprioridad ang pagpapaunlad ng agrikultura sa Bukidnon ng pangwalong pinakamalaking probinsya naman sa ating bansa. Sa kanyang pagsasalita bilang panauhing pandangal sa Kaamulan Festival, hiniling ni Pangulong Duterte kay Chinese Ambassador to the Philippines, Xiao Hinhua, ang tulong na pangsakahan sa Pilipinas. Nagpahayag po naman ang kasiyahan ng Pangulo sa pagdalo ni Ambassador Hinhua na bihirang mangyari ng mga nakalipas na panahon. Iniling pa ng Pangulo sa embahador na magdala muna ng traktura sa Bukidnon upang lubos na mapaunlad ang agrikultura sa nasabing probinsya. Hinibok din po ng Pangulong Duterte ang mga taga-Bukidnon na magtanim ng mga produktong pwedeng iluwas sa China. Diliwanag ng Pangulo na ngayon ay wala ng restriction sa China ang mga produktong agrikultura mula sa Pilipinas. Nakatakda namang magdeklara ng unilateral ceasefire ang CPP, NPA, NDF nang hindi lalagpas sa Marso at 31
Ayon sa CPP, ito ay bilang suporta sa ika-4 na round ng peace talks sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines na gaganapin naman sa The Netherlands sa 2 hanggang sa 6 ng Abril. Umaasa naman po ang CPP na magdideklara rin ng unilateral ceasefire ang panig ng pamahalaan. Hinimok din ng mga makakaliwang grupo ang gobyerno Duterte na maghinay-hinay sa kanilang mga all-out offensive operations upang makalika nila ng isang atmosphere na mayroong mutual ceasefire. Nasa pangangalaga na ngayon ng militar ang isang kapitan ng MV Super Shuttle Roro 9 na hinayjack ng mga bandidong Abu Sayyaf sa Basilan. Ang biktima na nakilalang si Aurelio Agcac ay na-rescue matapos mabawi kahapon ng Joint Task Force Basilan ang dalawang sasakyang dagat malapit sa Sibago Island. Ayon kay Task Force Commander Colonel Juvimax Uy, si Agcac ay nailigtas sa Barangay Basakan. Sinabi ni Uy na patuloy pa rin ang operasyon para mailigtas sa kamay ng mga bandido ang isa pang biktimang si Chief Engineer Laurencio Tan. Samantala, nabawi naman ng militar ang ilang bahagi ng bayan ng Antipas na kinubkob ng New People's Army sa North Cotabato. Ayon kay Lieutenant Colonel Harold Argamosa, commanding officer ng 39th Infantry Battalion, napasok ng mga sundalo ang barangay Kamutan pero gaya ng inaasahan ay nanlaban ng mga rebelde sa pangunguna ni Alvin Gulmaltico alias Joel ng NPA Guerrilla Front 53. Bagamat natapos na anya ang clearing operations ng tropa ng gobyerno, nananatiling nakaalerto ang mga sundalo sa posibleng pag-resback ng komunistang grupo na umatras patungo sa kabundukan. Samantala, kinukumpirma pa ang ulat na binihag ng mga rebelde ang ilang pamilya upang magsilbing human shield. Inaalam na ng Philippine Navy ang pinagmula ng namataang drone sa Benham Rice sa bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Hinala po ng mga otoridad galing naturang drone sa kalapit na dayuhang barko o submarine. Sinasabing namataan ng drone sa layong 2 kilometro mula sa barko ng Pilipinas na BRP Alcaraz. Tiniyak naman ng Philippine Navy na kung makakakita sila ng anumang sasakyang pandagat ay kanila itong sisitahin at paalisin. Regular na magpapatrol naman ng Philippine Navy sa Benham Rice. Ito po'y matapos mamataan sa naturang lugar noong nakalipas na taon ng survey ship ng China na umaaligid na tila may hinahanap. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, ipinag-utos nila ang regular na pagpapatrol sa Benham Rice dahil sa mga aktibidad ng China. Gayunpaman, ang pangunahin na anyang layunin ng deployment na ito ay pakita na bahagi ng continental shelf ng Pilipinas ang Benham Rice na pinagtibay mismo ng United Nations. Dagdag pa ng kalihim, isusurvey din ng militar ang Benham Rice upang malaman ang mga impormasyon nito tulad ng lalim, coral formation at iba pa. Sa ibang balita, milyon-milyon katao mula sa 17 bansa ang makikibahagi sa Earth Hour. Ayon sa Worldwide Fund, libo-libong pamosong landmarks at monumento ang makikiisa sa Earth Hour kung saan magpapatay ang mga ito ng ilaw mamayang alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi bilang pagpapakita ng commitment sa paglaban sa climate change. Kabilang narito ang Empire State Building, Las Vegas Strip, Eiffel Tower sa Paris, Sydney Opera House, Pyramids ng Egypt, Big Ben ng United Kingdom at marami pang iba. Matatandaan 2007 ng unang simula ng Earth Hour sa Sydney, Australia. Hinimok naman ni DNR Secretary Gina Lopez ang publiko na makiisa sa mga aktibidad para sa taunang Earth Hour. Ito ay sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpapatay ng ilaw mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 mamayang gabi. Ayon kay Lopez, mahalaga ang pakikibahagi ng sambayan ng Pilipino sa mga ganitong aktibidad, lalo't kabilang ang Pilipinas sa mga bansang madaling maapektuhan ng climate change. Maliban dito, makasaysayan din anya ang pagdaraos ng Earth Hour ngayong taon matapos ratipikahan ng Senado ang Paris Agreement on Climate Change na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan lamang. Abangan, supply ng tubig sa Metro Manila, sapat ngayong summer ayon sa Local Water Utilities Administration. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng PTV News. Hello dear followers!
Carla here. Nagbabalik ang inyong paboritong health show dito sa PTV. Samahan niyo kami ni Assistant Secretary Eric Tayag, Dr. Rio barangay captain. Samantala, desidido ang National Housing Authority o NHA na papanagutin ang mga miyembro ng grupong Kadamay na sumugod sa kanilang tanggapan sa Quezon City. Ayon sa NHA, ito'y dahil sa paninira ng mga ito sa mga kagamitan ng kanilang opisina. Bukod dito, nag-vandalize pa ang mga miyembro ng kadamay sa tanggapan ng NHA kahapon. Sa kabila ng kilos protesta, nanindigan ng NHA na hindi nila iaatras ang eviction order na kanilang inihain para lisanin ang mga pabahay na iligal na inakupa ng mga ito sa Bulacan. Ibinasura naman ng Manila Regional Trial Court ang hiling ng Mighty Corporation na pigilan ang pagsasagawa ng raid ng Bureau of Customs sa kanilang mga warehouse. Ayon sa resolusyong inisyo ni Judge Noli Diaz ng Manila RTC Branch 39, hindi nito pinapayagan ang hirit na writ of preliminary injunction ng naturang kumpanya. Kasabay nito, binasura din ng korte ang civil case na inihain ng Mighty Corporation laban sa BOC dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Git po ng korte, wala silang kapangyarihan para pagbigyan ang hiling ng Mighty Corporation dahil ang tanging nais nito ay upang pigilan ng BOC sa pag-inspeksyon at pagsasagawa ng raid sa kanilang warehouse sa San Simon, Pampanga. Positibo ang Department of Tourism na makakamit ng bansa ang target na 9 hanggang 15 milyong turistang bibisita sa Pilipinas ngayong taon. Ito sa kabila ng pahayag ni Vice President Leni Robredo hinggil sa manay issue ng Palit-Ulo Scheme. Ayon kay Tourism Undersecretary Kat De Castro, sino man sa mga Pilipino, politiko man o ordinaryong Pinoy, kapag nagsalita ng negatibo tungkol sa bansa ay tiyak na may implikasyon. Mas mabigat lamang anya ang naging issue dahil mismong nanggaling ito sa pangalawa sa pinakamataas sa posisyon sa bansa. Kaya naman, hiniling ni De Castro hindi lamang kay Robredo kundi sa lahat ng mga Pilipino na maging tourism ambassador ng Pilipinas. Tumaas na ang bayad sa mga hotel at resort sa isla ng Boracay. Ito'y dahil po naman sa papalapit na ang Semana Santa na tinuturing ding super peak season. Ayon kay Department of Tourism, Boracay Officer in Charge Christopher Leo Vilete, kadalasan tumatanggap ang mga ito ng reservation isang buwan bago ang Holy Week. Karamihan sa mga hotel rooms sa isla ay fully booked na. Samantala, sinabi naman ni Vilete na bukas ang kanilang tanggapan sa Semana Santa para tulungan ang mga turistang magbabakasyon doon. Sa ibang balita, dumarami ang bilang ng mga millennial na napapasabak sa maagang pakikipagtalik. Ito'y batay sa inilabas na Young Adult Fertility and Sexuality Study ng UP Population Institute and the Demographic Research and Development Foundation. Ang Commission ng Population Executive Director Juan Perez III, isa sa 3 babae at lalaki na may edad na 15 hanggang 19 ang nasasangkot sa premarital sex. Ani Perez, ginagawa ito ng kalalakihan bilang isang sexual act, habang ang mga babae naman ay dahil sa pag-ibig. Lumalabas din na nauuwi sa maagang pakikipagtalik ang mga kabataang mahilig mag-internet at manood ng pornographic material. Dahil dito, aabot sa 11 hanggang 14% ang teenage pregnancy sa bansa, kung saan 10% dito ay mga babaeng may edad na 20 pababa. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng Department of Education ang pagtaas ng mercury sa laboratorio ng Manila Science High School. Ayon kay DepEd NCR Director Ponciano Andal Menguito, patuloy din nilang minomonitor ang kondisyon ng mga estudyante, guro at kawaning posibleng na-expose sa naturang kemikal. Ang pagtagas ng mercury sa koridor ng laboratorio mula sa isang aparato ay naganap ng makaraang Marso 18. Sinabi ni Menguito na ang mga estudyante at tauhan ng paaralan ay isa sa ilalim sa screening test na isasagawa ng East Avenue Medical Center at Manila City Health Office. Ito ay upang matiyak na ligtas sa mga ito sa anumang masamang epekto ng nakalalasong kemikal. Naniniwala naman si Senate President Coco Pimentel na interconnected ang water system sa buong mundo at kung makokontrol natin ang paglala ng polusyon sa ating mga karagatan,
ay malaking kontribusyon nito hindi lamang sa ating bansa, kundi hanggang sa pinakamalayong karagatan sa Pilipinas. Inaasahan din ni Pimentel na matatamaan nito ang problema ng pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Nangangahulugan din naman ito na maaring matamaan maging mga hindi maayos na paggawa sa ating mga infrastruktura at pagkakaroon ng Department of Water ay maaring maging isang malaking kontribusyon ng bansa sa lokal na problema at isang future global issue. Sapat ang supply ng tubig sa bansa ngayong summer season ayon sa Local Water Utilities Administration o LUWA. Partikular sa mga lalawigan na may mga water districts na siyang pangunahing tinututukan ng LUWA. Sinabi ni Virgilio Bombeta ng LUWA na walang dapat ipag-alala ang publiko dahil batay sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa, sapat ang inaasang rainfall o ibubuhos na ulan sa mga panahon ng tag-init. Gayunman, pinayuhan pa rin ni Bombeta ang publiko na magtipid ng tubig. Kasi the capability ng water supply sources natin to supply the needs, kaya naman eh. Pagka yung pinaglabahan, di ba? Yung mga pinaglabahan, hindi na, kesa instead na, lang yan, mag-cause yan ng little flooding, o pull of water doon sa mga kalsada natin, gamitin natin pandilig, pambalde. Yan. So, and then, yung mga natin, yung ginagamit natin sa pampaligo, yun. So, kung hindi natin kaya maglagay ng water-saving gadget para doon sa mga shower heads natin, ginagamit natin, ang advice daw nila gumamit tayo ng timba. Babala, asahang titindi pa ang nararanasang init. Ayon po sa Pag-asa, ito ay sa oras na pumasok na ang panahon ng tag-init. Hindi pa pala tag-init ito. Sa ngayon... Isang dekadang nagtiis ang 17 anyos na dalagang ginawa raw sex slave sa Dumaguete City. Suspect ang mismong ama ng biktima. Ayon sa Commission on Human Rights, nang muling tangkaing gasain ng biktima, nakatakas siya at gumawa ng liham saka ipinadala sa CHR na nagkasanaman ng rescue operation. According to her, her father started raping her in 2007. Wagod siya masulti because the father threatened to kill all of them. Nang aarestuhin na, nagtangka pa raw ang suspect na manlaban sa pulisya at naglabas ng baril. Dili na tinuod, sir. Isa may tinuod? Oh. Kana, ang tinuod na nga, di yun siya kalakaw. Mao nang pasangil siya og rape. Maharap ang suspect sa kasong multiple counts of incest rape at illegal possession of firearms. Sa Polomolok, South Cotabato naman, ginahasa na, pinatay pa ang 5 taong gulang na batang babae. Ayon sa pulisya, natagpuan nilang walang buhay, may sugat ang tiyan at walang suot pang ibaba ang biktima. Nahuli ang suspect na si Benjamin Balasabas Jr. Itinanggi niya ang krimen, bagaman nakitaan siya ng mantsa ng dugo ng maaresto. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Isang salon at isa sa mga proyektong pabahay ng National Housing Authority o NHA. Agad itong binarikadahan ng mga pulis para di malusutan. Nagtulong-tulong din ang mga barangay tanod at mga lehitimong residente. Ayon sa nakausap ko kanina, 15,000 daw sila. Bali, yung lahat ng unit sa Pandi ay na-okupa na ng mga kasama nila at yung lahat na nagpunta rito ay ayon sa kanila ay wala pang bahay. Lalo pang nagkatensyon ang balaki ng grupo na matulog sa kalsada. Pero makalipas ang ilang oras na dialogo kay Bustos Mayor Arnel Mendoza, umalis din ang grupo. Napakiusapan naman namin sila na wag na pumasok pero nagbanta sila na babalik sila, na mas marami. May mga pabahayang NHA sa Bustos Heights na laan para sa mga sundalo't pulis. Pero nakatiwangwang pa rin ang mga ito dahil hindi pa tapos ipatayo. Ito na ang pampitong pabahay ng gobyerno na nilusob ng kadamay. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng NHA. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Maraming batang pasyente ang isinugod sa Bontoc General Hospital dahil sa asthma. Kasabay ito ng pag-init ng panahon nitong mga nakaraang araw. Ayon sa isang pediatrician, nagiging maalikabok ang paligid tuwing tag-init. Ang alikabok ang nagpapalala sa asthma. Bukod dito, uso rin ang sore eyes, mga sakit sa balat at bulutong tuwing mainit ang panahon. Kaya naman payo ng mga doktor, panatiling malinis ang katawan at ang paligid. Uminom din ng maraming tubig. Ngayon pa simula na ang beach season, panawagan ng ilang environmental group sa publiko at mga may-ari ng resort, isipin din ang pangangalaga sa dagat.
Kung pababayaan kasi ito, baka wala na tayong mapaliguang malinis na tubig. Nakatutok si JP Soriano. Ito ang mga lumot na nagkalat sa shoreline ng White Sand Beach ng Boracay nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa NGO na Philippine Center for Environmental Protection and Sustainable Development, ang sobra-sobrang lumot sa mga beach gaya ng sa Boracay ay maaaring resulta ng mga human waste, urine o ihi at mga gamit sa banyo gaya ng shampoo, sabon at iba pa. Ang mga basurang ito raw sa pamamagitan ng tinatawag na eutrophication ay maaaring mag-iwan ng permanenteng epekto sa kalikasan na maaaring mag-pollute sa beach. And that production of lumot, kapag sobra na, magkakaroon ngayon ng some sort of imbalances, magkakaroon ng decomposition. Yung sobrang daming lumot, mabubulok yung ilalim, and then that's where the water becomes polluted. Kaya nanawagan ang mga environmental groups sa Kalikasan GP3 Summit sa publiko, lalo na't maraming magpupuntahan sa mga beach ngayong summer na huwag magtapon ng basura sa dagat. Pinaalalahanan din ng grupo ang mga resorts owner na manguna sa pagprotekta at pag-alaga sa dagat. Dapat daw matiyak na masunod ang kasunduan ng mga environment group sa Tourism Department para bawasan ang tinatawag na tourism carbon footprint. 80% ng ocean pollution ay galing sa kalupaan. Kaya ang gusto sana ni Senate President Coco Pimentel magkaroon ng Department of Water. Ang DENR pwede na raw mag-focus sa problema ng mining at kagubatan. A Department of Water can help a lot in pollution control, in helping our environment, and in helping the future problem to be faced by oceans. JP Soriano, Nakatutok, 24. Marahil sasabihin ng iba, pera na, naging bato pa. Pero tuwid ang prinsipyo ng taxi driver na si Armando Tolilik. Nang may pasaherong nakaiwan ng wallet sa kanyang taxi kaninang madaling araw, agad niya itong dinala sa GMA Network para isoli. Nang bilangin, hindi bababa sa 16,000 pesos ang lamang pera at may ilang identification cards. Ayon kay Mang Armando, isang lalaking pasahero raw ang may-ari ng wallet at inihatid niya sa NAIA Terminal 2. Unang pasahero ko po yun Galing po ako ng garahe, kapapalit lang namin nung kapartner ko. Madaling araw po yun, kaya hindi po pwedeng sa ibang pasahero yun 60 taong gulang na si Mang Armando, isa ng senior citizen pero nagsisikap pa rin siya para sa kanyang mga anak at apo. Ngunit kahit mahirap ang buhay, hindi siya nagpasilaw sa tukso. Hindi naman sa kanila, kailangan pong isurrender yon. Kasi mabigat po sa kalooban ng isang tao na magdala siya ng hindi naman kanya na pera o anumang gamit na hindi naman sa kanya. Kailangan pong isolit. Kailangan pong magsikap Hanggat kaya po sir, talagang kailangan magsikap ang mga Pilipino. Bam Alegre, Nakatutok, 24 oras. Pinagalhan na po ng mensahe ng GMA News ang may-ari ng pitaka na si Ramel Laguna pero wala pa po siyang tugon. May inaasang paggalaw sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa darating na linggo. Ayon sa oil industry sources, nasa 30 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Wala namang inaasang sa paggalaw sa presyo ng gasolina. Epekto ito ng paggalaw ng presyo sa international market. Tuloy pa rin daw ang paghahanda ng COMELEC para sa barangay elections kahit gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban ito at italaga na lang ang mga barangay opisyal. Tutol naman dito ang ilang barangay opisyal maging ang ilang kritiko ng Pangulo gaya ni Senadora Laila de Lima. Nakatutok si Jimmy Santos. Sa Barangay Commonwealth, Quezon City, nagsisilbing kagawad si Prese Baquering na second termer na. At sa nakatakdang barangay election sa Oktubre, tatakbo raw siya ulit. Yan ay kung matutuloy na ang eleksyon. Dahil kasi sa problema sa droga, nais ni Pangulong Duterte na ipagpaliban ng barangay elections. Mag-a-appoint na lang daw siya ng barangay officials. The local elections, it's just around the corner. Kung nandyan ito, and they can influence the electorate, magkakaroon ng utang na loob itong mga officials, delikado, because then you will have completed the conversion of this country into a narco-politic state. Suportado ito ni House Speaker Pantaleon Alvarez, pero kailangan daw amyendahan ng local government code. Doon sa aming ipapasang panukalang batas, ay kailangan nakalagay na rin doon kung sino mag-a-appoint. Si Kagawad Baquering tutol sa panukala. Gusto ko tuloy.
Kasi maganda yung ang tao mismo ang siyang magpapasya kung sino man yung mga dapat na nanunungkulan. Umalma rin si Senadora Laila De Lima na author ng Senate Bill No. 371 na hangaring protektahan ng mga opisyal ng barangay sa anumang gawaing politikal. Labag daw ang pag-a-appoint ng mga barangay OIC sa ideya na ang barangay ay non-partisan government unit. Ang COMELEC naman, tuloy-tuloy lang sa paghahanda sa barangay elections. Pero wala naman daw nagpipigil sa Kongreso at sa Pangulo na ipagpaliban ng eleksyon. Ang aming lang siguro pakiusap ay sana mag-desisyon ng kaagad dahil ang ayaw natin mangyari yung naghahanda kami, may mga pera ng kababayan na masasaya. Katutok si John Consulta. Wala nang ang helmet, nakatayo pa ang batang ito sa tumatakbong motorsiklo sa Tagbilaran City, Bohol. Nabahala mga nakakita sa bata, lalo't nakahawak lang ito sa leeg ng rider. Sa video namang ito, nakatayo rin ang isang bata habang angkas ng motor sa Lasey Siquijor. Pumapalakpak pa ang bata habang kasama ang tatlong nakakatanda. Lahat sila walang helmet. Ibang level din ang overloading ng motorsiklong ito sa Cebu. Hindi lang isa o dalawa, kundi 6 na estudyante ang angkas ng rider. Sa Cebu rin namataan ang pick-up truck na ito na sa sobrang dami ng pasahero, halos wala nang masiksikan. Sobra-sobra rin ang sakay ng tricycle na ito sa Lawag City, Ilocos Norte. Bukod sa back ride, 2 ang nakaupo sa likod ng sidecar ng tricycle. May bata pang nakapwesto sa harap ng driver. Sa ilalim ng Children's Safety on Motorcycles Act, bawal sumakay mga bata sa motor sa mga pampublikong kalsada, maliban na lang kung kaya ng paa niyang abutin ang foot peg ng motor. Kaya niya kumapit sa baywang ng rider at dapat naka-helmet ang bata. Ang lalabag, pagmumultahin ng mula 3,000 hanggang 10,000 piso. Pwede rin ito mauwi sa pagsuspende o pagkansela sa lisensya ng rider. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa graduation ceremony ng kanyang bunsong anak na si Veronica Kitty Duterte sa Davao City. Makikita sa litratong pinost ni Presidential Assistant Bongo na nasa stage si Kitty kasama ang kanyang mga magulang na nakahalik pa sa kanyang pisngi. Hawak din ni Kitty ang isang Certificate of Recognition. Meron din kuha ang pamilya sa baba ng stage. Si Kitty ay ang anak ng Pangulo sa kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia. Kilalang malapit sa kanyang ama si Kitty na kapansin